Pagmamasdan ng kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili niyo't tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Kayo, Jesus, ang aking sandigan, hindi niyo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad niyo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling niyo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kayo ipagpapalit, hanggat sa piling niyo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal
mahal kita, Panginoon. Kailan may kayo ipagpapalit, pagkat sa piling niyo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa inyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa inyo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kayo ipagpapalit, pagkat sa piling niyo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa inyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa inyo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa inyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa inyo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kayo ipagpapalit, hanggat sa piling niyo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ito naman, Panginoong Hesus, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, kayo lamang mananatili kailan pa. Napahingahan
sambahin. Panginoon ko, kayo lamang mananatili kailan man. Suliranin man ay dumating, kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, kayo lamang mananatili kailan man. Sa inyo ay nakapta, kapangyarihan, kayong pinagmulan. Suliranin man ay dumating, kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, kayo lamang mananatili kailan man. Suliranin man ay dumating, kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, kayo lamang mananatili kailan man. Sa lahat ng suliran ko, ikaw siyang tunay. Sa puso ko ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos ko, ay tamis.
bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang tunay. Sa puso ko, ikaw ang dahil. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin ka. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ay problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Ang alalahanin pa. Nakapaligid man ay problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama.
Pagpalang araw po sa ating lahat. At tuloy nga po na sa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng Agosto at kung saan ay malapit na po ang bare months. At tunay nga po na ilang araw lang po. At tunay nga rin po, binabati ko rin po ang ating mga kapatid na nagtiwa ng ilang karawan na sila Pastorates, itong 12, at ang aking ina itong 13, August 13, at ang aking kuya itong August 3. At sa iba pala ating mga kapatiran. At tunay nga po na sabi ko nga kanina na malapit na po yung bare month na nating inaasahan. Pero ngayon, siguro marami sa atin na masaya pa kaya itong Paskong darating. Kasi nga syempre bawal magsama-sama, yung mga gathering, talagang bawal pa kasi nga wala pa rin vaccine. Yung saya nagiging pangamba o kaya takot. At ito po'y tupak sa ating pag-uusapan ngayon about sa takot. Marahil ay iba sa atin ay marami nang naririnig about takot o kaya mga mensahe na narinig natin o kaya nabasa sa libro. At ito po'y minsan ay nagpapayo po rin po tayo sa ating mga mahal sa buhay na huwag kang matakot. Ito po'y napakadali lamang sabihin. Malamang nasabi na rin po natin ito sa kapitbahay, kaibigan, churchmate, o kaya katrabaho na huwag kang matakot. At paano kung sa sitwasyon na ikaw ay nasa gitna at kung saan ay nakakatakot na pangyayari. Sabi nga raw po, madali magsabi na huwag kang matakot hanggang sa malagay ka sa sitwasyon ng nakakatakot. Sa ating pagpapatuloy, meron pong dalawang magkaibigang mga ngaso na kung saan ay tumambad sa kanila ang isang leon. At sabi nga ng isa, nabasa mo ba yung librong nabasa ko na kapag mayroong isang mapanganib na hayop ay tinitigan mo lang sa mata at huwag kang gagalaw. Sabi lang isa, oo, nabasa ko yun. Pero ang tanong, nabasa ba ng leon yung librong nabasa natin? Nakakatawa mong isipin, pero ayun nga, no, kapag nasa realidad na, ikaw na sa sitwasyon, nakakatakot na bagay na yun. Dahil ikaw mismo ay hindi ba kagalaw o hindi ka makakilos. At ang tao po ay meron pong, ang bawat tao po ay may mga takot na dumating sa kanilang buhay. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanya ko po tayo pa yung manalangin. Maraming Diyos, nakila sa lahat. Isa pang Diyos ay maraming pong salamat. Samahan niyo po kami at gabayan at nawa Lord God, itong salita niyo ay siyang manguna po sa amin at maging kalakas sa aming Espiritu pa ng Diyos. Samahan niyo po ako Panginoon na mag-aatid ng iyong mensahe. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga po ang bawat tao po ay may takot. Sabi nga raw po, ang takot daw po ay, ang fear ay is inevitable na hindi mo siya pwedeng taguan at hindi mo rin siyang pwedeng takasan at hindi mo rin siyang pwedeng pigilan. At ito po'y kusang dumarating. Yan, katulad na po itong pandemic na to. Hindi mo siya pwedeng pigilan o taguan o takasan. No? Pero may iwasan natin to kapag tayo po'y mag-iingat. At marahil itong pandemic na to ay talagang marami ng nasira at nagbigay takot sa lahat at marami na rin pong naapektuhan.
kamakailan lang bago po mag MECQ po ang ating bayan, ay tunay nga po na nasaksihan ko po yung panic buying ng mga tao. Ako po yung nakapila sa bangko, ang haba po ng pila. Pagkatapos doon po, nakita ko po sa kabilang side din ng isang bangko, sobra ring haba. Tapos isang grocery, ang haba rin po, agad sa loob, ang haba. Ayun po yung bago po mag-ibaba ang MECQ kinabukasan. Talaga nag-panic buying na po yung mga tao. At hindi lang po marami pong naapektuhan. Wala po ng trabaho, pagkabuhayan, kaya hindi po sa mga estudyante. Ang kailang pag-aaral, talaga napakahirap. Mga business, mga social gathering, no? Mga hindi natin na nagagawa nung dati pa. Sa tigit sa lahat, itong virus so pwede ka rin tamaan. Ikaw, ako, at ang pinaka-worst pa, yung pwede pa nating ikamatay. Sabi nga rito, worst, the most serious or unpleasant thing that could happen. Yung pinakamasama at ang pinakamasama na pwedeng mangyayari. At ito po yung nasulat na po sa ikalawang Timoteo 3:1, kung saan po yung sinasabi rito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga uling araw. At mas lalo pa po itong binigyan diin sa English translation, sabi po rito, difficult times will come, but understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. Talagang napakahirap. Tapabagat po ng ating tatalakayin sa umagang ito, for better or for worse, God knows. Siguro mo, narinig natin to, lalo na sa kakasal yung mga tao, no? For better or for worse, till death do us part, for sickness, or health, or poor, and riches. At tunay nga po, bilang tayo po tayong mananampalataya, ay habang mas lalong humihirap, mas lalo pang nagiging worse, no? Patuloy lang. At ang Diyos po ang nakakaalam po ng lahat. At ito pong ating tatalakayin, ito po yung sulat ng David. Kung saan itong si David na, at hindi po lingid din sa atin, isa po siyang isang batang pastol. At alam niya po ang panganib. Pwede siyang masaktan o ikapahamak ng kanyang buhay. Na makasalumuhan niya mga leon, oso, asong gubat, asong lobo. Pero siya po hindi po siya natatakot. Sabi nga po rito sa Awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Tunay nga po na, sabi nga po rito ni David, na bagamat andyan ang kamatayan, siya po'y wala akong takot na suungin ito. Kung paano niya nililigtas yung tupa sa mga leon o mga bangis na hayop. Katulad natin sa sitwasyon nito, tayo po yung sumusuong sa libis ng kamatayan ng kaaway natin na hindi natin nakikita. Na bawat galaw na malay mo na ikaw inahawakan o infected ka na. No? Napakabilis kumalat. Ngayon po ay talagang ilang milyon na rin ang na-apektuhan nito at marami na rin pong nagbuwis buhay. At tunay nga po sa kabila ng ganitong sitwasyon, ang Diyos po hindi nagbabago. Siya po yung napakabuti. Sabi nga po rito,
God is good all the time. Anumang sitwasyon, anumang mga pangamba sa buhay, kailanman po hindi po nagbabago ang Diyos. Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakalam. Sabi nga po rito, God doesn't always change our situation. Hindi po lahat pwedeng baguhin ng Diyos. Pero hindi po rito sinasabi na hindi niya po kaya. May mga sitwasyon lamang na hindi niya po pwedeng baguhin, no? Pero ang mga sitwasyon na ito ay ginagamit niya para tayo po yung magbago. Sa anong paraan? Katulad na lang po kay Daniel, kung saan po siya itinapon sa mga leon, ay po pinahintulutan ng Diyos na pwede niya na pong gawin na mawala nila ng hininga yung leon o kaya tumalon, mamatay o kaya tumalon. Pero inayaan po na itapon doon si Daniel sa mga bangis na leon. Pero nung ginawa ng Diyos, sinamahan po doon si Daniel at pinatikom lang po ang bibig ng leon. Sa magkakaibigan po si Meshach, Shadrach at Abednego, pinahintulutan po ng Diyos na itapon sila sa nagbabagang apoy. Pwede naman pong gawin ng Diyos na mamatay yung apoy. O kaya kung wala na napakalakas. Pero hindi. Bagkos, sinamahan ng Diyos ito tatlong magkakaibigan sa nagbabaga o sa napakatinding mga apoy na yun. Pero singgil ng buhok nila ay hindi po napinsala. Ganun po ang makapangyarihan po ang Diyos po natin. At tunay nga po na yung mga sitwasyon na mga nangyayari po sa atin ngayon, siguro po ay may itinuturo po sa atin. Siguro, sa nakakaligtaan natin ang Panginoon na kung nga naman, no, na kapag medyo maayos ang buhay natin, talagang parang limot natin ng Diyos. Yung mga iba ay talagang mga ibang tao nakakalimot kasi nga okay lang ang buhay. Pero sa ganitong sitwasyon ay talagang ginagamit ito ng Diyos para mabago yung pananaw natin. At tunay nga po na sabi nga rito, storms comes to everyone. Ang bagyo po ng buhay ay kusang dumarating po sa bawat isa. Depende lang po ito kung paano po natin i-handle. Sabi nga po rito, but only those who hear and practice the word will remain. At yung nagpapatuloy at ang nakikinig ay siya lang pong mananatili. At sabi po sa verse ito sa unang Korinto 10:3, sabi po rito, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Iyon. Tunay nga po na itong pagsubok na dumating sa ating buhay, itong pandemyang ito, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Isipin na lang po natin na, Lord, ano pong itinuturo niyo po sa amin? Na bakit hanggang ngayon may mas lalo pang umitindi, wala pa rin vaccine, kung meron mang vaccine, parang hindi pa rin siya epektibo o kaduda-duda. Alam naman natin sa Diyos, wala naman pong imposible kapag ginusto niya kaya niya pong alisin niya lahat. Pero bakit hindi niya po ginagawa yan?
siguro po may tinuturo po sa bawat isa sa atin. Sabi nga kanina, ginagamit ko yung mga sitwasyon na yun para tayo po matuto sa ating pananaw. At sabi nga po rito sa Romans 8:28, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan. Ito po, sinasabi po rito, ay isa pong plano ng Diyos for good, for those who love God. Lahat po nagmamahal sa Diyos. To those who are called according to His plan and purpose. Ito na nga po may plano po at purpose kung bakit dumating itong pandemya sa atin. Na yung mga kanya-kanyang itinuturo sa atin ng Diyos sa ating buhay. At kapag ito ay mapagtagumpayan po, mapagtagumpayan po natin, ay talagang siguro hindi lang mapapalundag, no? Talagang mapapasigaw ka na ng Lord, salamat kung bakit pinahintulot yung mga ganitong sitwasyon na minsan sa palingin natin ay talagang napakapangit. Pangit man talaga sa ating paningin, no? Siyempre naman ganitong pandemya kapag nangyari talagang napakapangit. Pero sabi nga sa lahat na nagmamahal sa Diyos, ito po isang kanyang plano at meron po siyang purpose kung bakit. Sabi po nga po rito sa Awit 27 verse 1, ito yung sulat pa rin ni Haring David. Sabi nga rin po rito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking kakatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintakan? Tunay nga po, mga kapatid, ay wag po tayong mawala ng pag-asa. Mabuti man o masama, ay kumapit lang po tayo sa Diyos at huwag po tayong matakot. Ano mang libis ng kamatayan niyan o panganib, ay tunay na ang pailalim po natin yung mga promise ng Lord sa ating buhay, na kung paano pinangahawakan ni Haring David na si Yahweh ang kanyang ilaw at kanyang kaligtasan. Sana ganoon din tayo, no? Na sabi nga rito, sino pa ba ang aking kakatakutan? Maging ang kamatayan. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintakan? Tuloy nga po na kung ito ay ating pinangahawakan sa ating buhay, ano pong mangyari, huwag po tayong bibitaw. Masama man, hindi man maganda, Diyos lang nakakaalam. Bago sa ating pong pagkatapos, mensahe, ay may nais lang po akong ipakita po sa inyo. Isa po itong video clips na kung saan ay meron po siyang ipinapaiwatig at itinuturo po sa atin. Many ask, why is God allowing all of this to happen? The truth is, everything that's been happening in the four corners of the earth was already prophesied in the Bible. This is the inevitable fulfillment of Scripture. These are the signs that precede the return of the Lord Jesus. God has always allowed humanity to go through difficult times. The question is, why? We need to remember that when everything is going well, when the wind is at our back, our tendency is to relax and rely on our own strength. Many imagine that they are self-sufficient. They forget about God and even deride Him. But moments like these show us that we are nothing. In the blink of an eye, an invisible enemy can appear to take the lives of thousands with no regard for social class, race, or status. Where are the powerful ones now? Their money and power can do nothing to
stop this virus from spreading. In times like this, we see just how fragile and insignificant we really are. Only in times like these do we stop to reflect and bow before the one true God. It's only in the storms of life, in the toughest of times, when people humble themselves before the Most High and seek His help. The writer of Psalms says, "My suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees." Going through deserts teaches us much more than the comfort of green pastures. How many people have given up on praying, but have now started to pray again? How many have been spiritually lazy, but are now being shaken awake to restore the relationship with God? How many had drifted away, but have come back to God in this crisis? God doesn't always change our situation, but He uses the situation to change us. God is using this time to test the faith of those who serve Him. Many are discovering that they spent their entire lives building their houses on the sand. Now that supernatural faith is needed, they've collapsed after years of not practicing what they were taught. One thing is certain: whoever builds their lives on the rock will go through storms, yet remain unshaken. Storms come to everyone, but only those who hear and practice the Word remain. God won't keep us from being thrown into a lion's den, but He'll close the mouths of the lions. God won't keep us from being thrown into a fiery furnace, but He'll ensure that not even a single hair of our head is burned. Let's have this faith as we go through these times, and in the end, we'll come out stronger. Tunay nga po na sa ating kitang video ay tunay nga po na ginagamit ng Diyos yung mga sitwasyon ng ganito upang tayo po lumago sa ating pananampalataya. Ang mga kapatid, for better for worse, only God knows. Tayo po'y manalangin at pagpasalamat sa Diyos. Ang maraming Diyos, takila sa lahat, isang po Panginoon ay maraming pong salamat sa inyo. Salamat Panginoon Diyos sa iyong mensahe at kung Lord God, maging kalakasan namin po ito. Minsan Panginoon Diyos, kayo siyang manguna at ingatan niyo po kami at ilayo Panginoon sa mga kapamakan. At dalayan po namin Ama, balang araw, ay makakasama po kami at pupupuri at magpapasalamat. At tunay nga po si Tata, walang iba kami tataas kundi kaya. Salamat po muli po Ama sa inyo. Sa Panginoon Diyos, sa inang binabalik lahat ng papuri at pasalamat sa matamis ang pangalan ni Jesus. Amen. God bless and stay safe mga ka-churchmate. God bless po sa inyo lahat. Ba't yung pinatayan?
si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang